Ay magandang umaga, alas 12:09 in punto. Ito po yung vlog natin sa madaling araw, sa hating gabi. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay ang tanong, ah, pwede bang mababasura ang kaso laban kay Duterte nang dahil lamang sa napatunayan na kidnapping? At dahil din sa kidnapping ay pwede nang i-order ng ICC na wala ng kaso si Duterte? Ang sagot ko po ay malamang pwede. Bakit po? Meron tayong basihan. In a rare occasion, pambihira lang sa mga korte, sa US courts, sa African court, South Africa. Sa South Africa, meron tinatawag na kaso na Ibrahim versus Minister. Si Ibrahim ay kidnap sa Switzerland at dinala sa South Africa para managot ng kaso diya sa apartheid. So nag-aapi siya. Pagdating sa South Africa, ang abogado niya ay nagdepensa na illegal ang aresto sa kanya, inabduct siya, kinidnap siya. Noong nangyari, sabi ng South African court, the Supreme Court ng South Africa, palabasin si Ibrahim sapagkat illegal ang pagkakuha sa kanya. Kumbaga, ano ang tono ng ano ang rason? Ang rason, walang jurisdiction ng appellate court sa pag-aresto dahil illegal. So, ito po ay nakasandal sa isang doktrina. Lahat ng bagay na ginawa ng illegal ay hindi makapagbibigay ng karapatan sa taong gumawa ng illegal. So, yan ang nangyari kay Ibrahim. So, walang pinag-iba sa kaso ni Duterte. Sa kaso ni Duterte ay inareston siya na walang warrant of arrest galing sa ating bansa. At nasa ilalim ng ating konstitusyon, tanging korte lamang na lokal ang makapagbibigay ng warrant of arrest. Hindi pwedeng gamitin ang warrant of arrest ng ICC kahit pa dumaan sa Interpol. At para maintindihan ng mga abogado at judge na nakikinig sa akin, at ng mga abogado na nakikinig sa akin kung bakit hindi pwede gagamitin ang Interpol at ICC na warrant of arrest para arrestin si Duterte, ito ay sapagkat iniutos ito. Una, dalawang rason ibibigay ko. Unang rason, sa Section 2, paragraph, Section 2, Article 3 ng ating Constitution nagsasabi that search warrant shall issue only upon probable cause to be determined personally by our judge after examination under oath of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Place of things and persons to be seized, ibig sabihin itong person arrested. Ibig sabihin, ang ating constitution ang mas manaig, mas mataas pa yan kaysa international law. Ang mga international law po, kung saan ang Pilipinas ay maaring pumirma sa kasunduan, ay parang isa lamang siyang batas na ginawa ng Kongreso. Ganun lang ang rangko niyan. Mas mataas ang rangko ng Constitution. Kaya dahil mas mataas ang Constitution, any international law is as good as only as domestic law or municipal law. Kaya hindi pwede. That's number one reason, no, na kailangan dadaan muna sa ating judge. Kaya nga, kung dadaan sa ating judge, which is also the same thing that is observed in all countries in the world. Kaya nga, and din ang rason, because of that principle, that the domestic law in all countries actually are treating the matters of arrest as domestic power. Sa lahat po ng kapangyarihan sa pag-aresto, basta lahat ng kapangyarihan na kung saan ay matatanggalan mo ng karapatan o di kaya masasaktan mo ang isang tao, kailangan mo ng specific na power na batas
para magsasabi na pwede mo siyang arestuhin. Dito sa Pilipinas, pwede siyang arestuhin kung sa ilalim ng Constitution basta dumaan sa judge to be determined, a probable cause to be determined personally by the judge, local judge natin. So ngayon, pangalawang rason, hindi mo pwede magagamit ang warrant of arrest ng ICC kasi warrant of arrest ng pinag-usapan natin. At saka warrant of arrest kahit idaan mo pa sa Interpol. Bakit po? Nakasaad po yan sa ating recognition of foreign judgment. Foreign judgment kasi yan eh. Sa recognition of foreign judgment sa Article 39 ng Rules of Court, iniutos na dadaan ka muna, magsampa ka muna ng petition sa RTC. At hiligin mo sa RTC na i-recognize yung foreign judgment. Ang isang warrant of arrest ay katumbas din niya ng foreign judgment. Yan po ang ginagawa sa Pilipinas sakasakali may Pilipino na na-divorce sa ibang bansa. Kikilalanin ang judgment of divorce sa Pilipinas kung ikaw ay magsasampa sa RTC na hingiin mo na ikaw ay yung judgment na divorce sa Japan, halimbawa, na divorce ka sa Japan, ay kilalanin ng korte natin. Hindi po yun automatic ang judgment sa ibang bansa. So, kilalanin po yan dito. So, kagaya rin ng mga judgment sa pag-criminal case naman ng pag-usapan, meron tayong specific law dyan at extradition proceedings. Pwede ba request ng ibang bansa ang isang akusado na dito sa atin na nasentensyan sa ibang bansa o di kaya aakusahan ka pa lang o di akusado na at ililitis lang. Pwede yan i-request sa ating bansa sa tinatawag na extradition proceedings. Pero ang mga number one na kondisyon, dapat merong agreement o kasunduan ang bansa natin sa bansang ngayon na kung tayo naman mag-request sa ganung krimen ay ibibigay din nila. Yan ang requirement number one. So, dito sa ICC, wala tayong extradition treaty na ang ating akusado ay ibibigay sa kanila. Dati, may obligasyon tayo sa kanila na kung may akusado tayo, ay pwede nating hulihin sa atin at ibibigay sa kanila. Pero yan yung time na member ang Pilipinas ng ICC. Pero sa ngayon, hindi na tayo member, hindi na pwede mangyari. So ngayon, kung member, halimbawa tayo, the fact na inaristo nila si Digong, ay may utos din ang Rome Statute, ang batas ng ICC, na nagsasabi sa Article 59, na kung aristohin nyo kung sino man ang aming, sabi ng ICC, kung sino man ang wanted sa ICC, may warrant of arrest, kailangan idaan nyo muna sa inyong sariling korte sa lokal. Sa Article 59 ng Rome Statute nag-uutos. So, ang problema sa atin, inaresto siya ni Torre sa utos sa desisyon ni Remulla. Si Remulla Boying, tsaka si Remulla na Janvic, kasama si Eduardo Anyo, kasama si Gibo Teodoro, kasama si Marcos Lacanilaw. Inaresto nila illegal kasi walang hindi dire-recognize sa Pilipinas ang mandamiento di aresto na pinalabas ng ICC at saka kahit idaan pa sa Interpol. Ito ay sapagkat, ulitin ko, dalawang rason. Number one, na specific sa ating Section 2, Article 3 ng Constitution na pinakamataas na batas na sasabi na ang sinuman tao ay maaresto lamang kung mayroong probable cause na to be determined personally by the judge after examination under oath, the complainant and the witnesses to be produced, and particularly describing the place to be searched and the persons and things to be seized. Ganun po, that's number one reason. At ang ating Constitution ay pinakamataas na batas sa Pilipinas. Kahit may international law na ICC ay hindi na pwede saklaw yung Constitution. So, sundin ang utos ng Constitution. Pangalawa, lahat ng foreign judgment, kahit mga utos, mga order sa foreign courts, kailangan dumaan muna sa tinatawag na recognition of foreign judgment. The only way to recognize that is for them to file a petition for recognition before any
trial court, any regional trial court. So, dapat ang ginawa nila ni Torre ay nag-file sila ng motion. Sila ni Remulla gumawa tatapat sila ng petition sa court na i-recognize yung order ng ICC. Ganun dapat. Ang problema, hindi nila ginawa eh. So, ang nangyari, kidnapping nangyari. Walang rason para hulihin si Duterte. At kung kidnapping na ang nangyari, nakasaad na po sa desisyon ng South African Supreme Court na pinalaya si Mr. Ibrahim na dahil lamang sa kinidnap siya mula sa Switzerland bago siya itatry sa apartheid. Yung apartheid yung discriminate ng tindi ng mga puti laban sa itim dun sa South Africa. So, with that, may kaso din na isang kaso sa US na nangyari sa kasong tingnan natin ano ba yung kaso na yun. Sa United States versus Toscanino ay iniutos ng US Supreme Court na binigyan ng pabor si Toscanino dahil sabi niya ay nasa Uruguay siya nung kinidnap siya ng US agents at tinorture siya para lang kasuhan ng drug charges dito sa American courts. So inutos ng American court na palayain siya. Yung utos ng American court na yan ay actually a very rare occasion. Itong nangyari kay Ibrahim, very rare occasion din. Ang standard kasi, yung sa kaso ng US versus Kerr at saka US versus Frisbee. Sa dalawang kasong ito, nagdesisyon ng Supreme Court ng United States na wala silang pakialam kung makidnap o hindi, basta pag mag-trial, bigyan ng patas na laban ang akusado na inabduct. So, in this case, ladies and gentlemen, I am hopeful na babaguhin na susundin ng International Criminal Court. Ang problema ko lang, hindi yan inargue nila ni Kaufman. Pero naniniwala pa din ako kahit hindi i-argue, pwedeng gamitin din yan ng appeals chamber. At malamang baka magbago ang doktrina. Kasi first time pa lang nangyari sa ICC kung saan ang isang akusado ay inabduct ng sarili niyang bansa. Si Duterte. Ang ibang mga akusado ay inabduct ng ibang bansa. So, nagdesisyon din ang ICC sa ibang kaso na tuloy ang kaso. May jurisdiction at sinintensyahan. Not necessarily nanalo o natalo. Basta kay sinintensyahan. So, ang nangyari dyan, ang doktrina na tinatawag na bene detente, good faith in detention. Ang good faith sa detention ng taong kinidnap para pagka-trial ay basta bigyan lamang siya ng patas na laban sa hearing, sa trial. Yun lang ang bene detente. Pero, kung merong mangyari, minsan, baka kasi yung ICC ay kung gagawin niya, kung kilalanin niya, kung hindi niya kilalanin pala ang pag-abduct, ay nag-violate din ang ICC sa tinatawag na human rights violation. So, ang korte ay hindi binuo para maglabag ng human rights. So, ibig sabihin, naghuhop ako na magbabago ang isip ng ICC at tatanggapin yung doktrina na announce sa South African Supreme Court na kung saan ay pinalaya nila si Mr. Ibrahim sa rason na siya ay inabduct. Ganon din ang nangyari doon sa kaso ni Toscanini. Toscanino sa United States of America noong 1974. Itong sa kaso ni Mr. Ibrahim, 1991 ito. Ibig sabihin, hindi po sa lahat ng panahon ay nire-reject ng korte ang rason nga na inabduct yung akusado. This time,
Hopeful ako na pangangatawanan ng korte ang pagiging human rights fighter nila. Last court of resort sila ng human rights violation. Kasi human rights violation can never be cured by another human rights violation. A crime can never be cured by another crime. In this case, may crime. Halimbawa, sabihin natin guilty si Duterte. Maraming namatay. So, yun ay mga crime. Pero, can you now make an excuse just because of these crimes against humanity? Can you excuse the fact na inabduct si Duterte? Ganun po yun. And interestingly, hinihintay ko yung desisyon ng Supreme Court. May tanong kasi sa Supreme Court ngayon. At inaasahan ko, talagang inaasahan ko, na magdesisyon ang korte na kinidnap si Digong. Pero, ang problema lang sa Supreme Court natin, handicap siya, moot and academic siya in the matter kung wala kasi siyang power to order the ICC to release Digong Duterte. Hanggang doon na siya sa pagsasabi na kinidnap si Digong Duterte. But then it is now up to the victims to file a case of kidnapping against the kidnappers. Ganun na lang po ang mangyayari dyan. Well, I do expect that to happen. Kasi unang-una, wala akong nakitang ibang legal na possibility na dahilan, gawiting legal na dahilan para ma-uphold o di kaya para kilalanin na legal yung pag-kidnap kay Duterte. Wala po ako nakitang batas. Ang batas pa rin natin na namamayani patungkol sa mga pag-aresto ay kailangan mayroong warrant of arrest na nanggaling sa ating korte. The problem is walang warrant of arrest. Sana ang ginawa nila, kung sinunod nila ang Article 59 ng Rome Statute, nag-uutos din yan. Pareho din ang epekto na idaan nyo sa sarili nyong korte sa lokal pag na-aresto ni si Duterte. Ang problema, hindi dinaan sa korte. Diniritso lipad kagad sa dihig. So that's their problem. And that problem will really bring extreme shame sa Pilipinas. Akalain mo, we are shouting human rights. Pagdating sa Pilipinas, human right violator din pala tayo. Ganun mangyari. So, pwede kong sabihin na, kasi malapit na magdesisyon yan. Mga January, magdesisyon na yan. But then, I do expect na yung Supreme Court naman natin magdedesisyon yan ngayong January din or February. Pero with regard to sa kaso ni Bato, ang problema lang kasi dyan ay tinatago-tago nila. Hindi natin alam kung totoo o hindi na may warrant of arrest si Bato. Pero kung ako tarungin mo, fake news yan para sabihin may warrant of arrest laban kay Bato. Fake news yan. Paano maglabas ng warrant of arrest ang ICC kung pinag-uusapan pa sa ICC kung talagang may jurisdiction tayo sila kay Digong o wala? Isang issue naman yun. Hindi yun sa abduction na issue. Abduction issue, sinabi ko na. Because ICC was not established to violate human rights, malamang ito mag-order na palayain si Digong dahil mali, bawal sa batas ang pag-aresto. So isa namang, sa isang baganda naman na isa namang issue na pwede rin gamitin magpapalaya kay Digong ay yung tinatawag ko na lack of jurisdiction. Kasi hindi dumaan sa Article 12, paragraph 2 at saka Article 13, paragraph C. Na kagaya din ng Russia, hindi rin dinaan dyan. Kagaya rin sa kay Netanyahu, kay Putin, sa mga hindi nila dinaan sa tinatawag na Article 12, paragraph 2, Article 13, paragraph C. Pero dapat kasi pag dinaan dyan, nag-uutos ang pinaghalo mong dalawang batas na yan, nagsasabi na pwede ka lamang maghingi ng tinatag ng authority to investigate and to acquire jurisdiction over the case kung kasapi pa yung bansa ng ICC. In this case, yung Russia hindi kasapi. Yung Israel hindi kasapi. Yung Amerika hindi rin kasapi. So bawal sa ICC na mag-investigate sa mga abuso na ginawa ng mga sundalo ng Amerikano doon sa Afghanistan. So, get it?
So I'm too expectant, that the ICC will release Digong Duterte because of the violation, the so-called violation called kidnapping. So hanggang dyan lang tayo. Let's just pray na susundin ng ICC yung doktrina na ginawa sa South Africa. Kaya ang problema ko kasi sa doktrina yan ay mas malamang yung doktrina na wala silang pakialam paano inaresto. Kagaya rin na nangyari kay Adolf Eichmann, yung author na pagpapatay ng 6 na milyon na Hudyo. Nalaman ng mga Israelites, ng mga Mossad, na tumakas si Eichmann sa Argentina. So, ang ginawa nila, nagbitbit sila ng sarili nilang eroplano, private plane, at saka kinidnap ngayon si Adolf Eichmann sa loob ng Argentina at nilipad papunta sa Israel. So, ang decision ng Supreme Court ng Israel, okay lang yan. Wala kaming pakialam kung paano ka inaresto. Ang pakialam lang namin ay mabibigyan ka ng patas na laban sa paglilitis at paghusga laban sa iyo. At the end of the day, bitay din si Eichmann. Namatay siya sa bitay sa Israel. Sige, Alex Togas, may dear anak, kumusta ka na? Anday lang yung pera galing kay Daddy Toto. Mga pamasko kayo para sa akin. Galing sa akin. Cassandra Daisy, mga third world countries lang ang kailangan ng ICC. Rene Lobaton, 50 super sticker. Salamat po sa super sticker, Rene Lobaton. Ano naman si Attorney Jocelyn Lobaton, classmate ko. Si Attorney Jocelyn, hindi ko alam kung sana you are still healthy, Attorney Jocelyn. I want to partner with you. Classmate ko sa Coronadal National Comprehensive High School. Sabay kami gumraduate sa high school. So si Cassandra Daisy, may sarili tayong Supreme Court, mga pinklawan at loyalista, walang believe sa sarili natin. Yan nga ang problema sa kanila. Rene Lobaton, good morning, Sir Toto. Romel Bingson, good morning po, Terador Doctor. Fernando Lachica, misleading fact, hindi po bansa ang ICC. Mali po yung sinasabi mo, Fernando Lachica. Hindi yung pinag-usapan bansa o ano. Ang pinag-usapan dito kung ang pagka-aristo na illegal ba, kidnapping, ay pwede ba hindi? Kabubo mo talaga. Huwag ka na mag-comment yan kung bubuhan ka. Kasi yung mga desisyon ng kada korte sa iba-ibang bansa, yan din ang sinusunod ng ICC. Bubo ka? Huwag ka na mag-ano din kung magpakabubo ka, Lachica pa naman apelido mo. Dami kong kilalang Lachica ng mga kaibigan ko. Teacher ko sa high school, Lachica. Miyaka Makermon. Tapos, MG Travel Vlogs, Common Sense. MG Travel Vlogs, President Duterte was not arrested. He was forcefully abducted, kidnapped, then deliberately handed over to the ICC without warrant of arrest and proper documentation. Marcos, dirty politics, fooling the ICC. So Dennis Cousin, my brad. Carolina on air. Salamat po sa iyong super sticker. Hasbigger. Sana magbigay kayo ng super sticker sa akin. Lahat kayo kung may sobra kayo. At mag-member kayo sa aking channel. Mura-mura lang naman ata para makatulong kayo sa akin. At mag-umpisa na pala ako mag-lecture sa bar exams. Para tulong ko lang ito, mag-member lang kayo sa membership channel ko. Mag-member kayo at magle-lecture ako sa kung sino ang magte-take ng bar exams ngayon. Makinig kayo sa akin, tuturuan ko kayo kung paano isasagot at tuturuan ko kayo sa the technique ng pagsasagot. At saka para makapasa kayo. At saka yung mga batas din syempre. Jing Unciano, sana makalabas na si PRD. Kawawa naman siya. Si V. Garcia, bye everyone. It's time to sleep. Sige, have a good sleep and a good night, Has Garcia. Tapos Jing Unciano, good evening po, Attorney Toto, watching from Bahrain. I have a feeling that tonight's gonna be is alright. So siguro naman before I go, no. Maraming salamat, no. Kantahan ko na lang kayo ng ng tinatawag na kanta ng ng Air Supply.
Yeah, Paint My Love na lang ng Michael Learns to Rock. Pero hindi ko tapusin ha. Paumpisa lang. Yan lang. I dedicate that to all of you. Sa sunod naman, ugaliin ko na kada matapos sa magsising ako sa inyo. Okay? Salamat po, Jing Unciano, sa inyong pagkabilib sa boses ko. Si Shirley Dala. Wow, sabi niya. Yasmin, favorite singer, Michael Learns to Rock. Roddy Rabi, good morning po. Pastor Roddy Rabi. Sige, si Yasmin, Doc, bakit lagi pong decline yung mga request at petitions po ni Tatay Digong? Sa totoo lang, ang sagot ko dyan ay, don't you worry. Mga kasi mababang korte pa lang yan. Sa apila at antayin mo. Pero naniniwala ako, sa totoo lang, na binibigay na pera si Trillanes dyan. Siyang pinapadala ni Marcos at nagbibigay ng bilyon. Sino ba naman makatanggi sa bilyon pesos na ibibigay? Ganon ang pagkatingin ko dyan. Pero but then, I do believe that it will be a different thing pagdating sa jurisdiction. Ang problema kasi sa issue kung papalabasin o hindi sa interim release ay tinatanggap ng korte kahit kwento-kwento lang. Pero mo kwento-kwento lang na i-abduct siya ni Sarah, pinatulan. Yan kasi hindi naman yan part of the main case kasi. Pag part of the main case, ang papasok dyan, ang titignan yung proof beyond reasonable doubt. At kapag pag-usapan naman jurisdiction ay proof beyond reasonable doubt, dapat titingnan ng korte yung strong, the correct, the solid interpretation of the law. Yan ang naman pag-asa ko. Kaya wala po akong kaba pagdating sa usapin ng jurisdiction. At dalawa na po ang panlaban natin kung jurisdiction ng usapin. Hindi naka-acquire ng jurisdiction ng ICC dahil kinidnap lang si Digong. That will be, and maybe, that may be used by the ICC. Considering na marami na rin korte ang nagdesisyon na kapag inabduct mo o kinidnap mo ay hindi magkaroon ng tinatawag na jurisdiction. Magandang umaga po sa lahat ng aking kaibigan. God bless to all of you. God bless Pastor Roddy Rabi. Naimbang nga bigat kada kayo amin. Tapos mayapaabak. Si Roddy Rabi in the press if the President Duterte will be released due to health, maaring isa rin yan. Sa Court of Chismis pala ang ICC. Yan ang aking worst criticism sa ICC. Court of Chismis sila. Okay, hanggang dyan lang. Magandang umaga po sa